Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Sali ka na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag na mangamba, ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo, walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa, halika na, magtanim at simula. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. School on the Air on Coconut Production for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabagaw, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang kokobuhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Region 12. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marniel Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI Region 12. Itong programa po ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, sa pamumuno ni Center Director Abdul Aidayaan, at katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, sa pangunguna ni OIC Regional Manager Emily Lorion. Katuwang din ng Province of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at Provincial Agriculturist Engineer Agnes Eldu at City Agriculturist ng Jansan, Ma'am Merlinda Donasco. Kaya inanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 at alas 11 sa himpilan ng Agri-Gabay Radio, Max News FM Jansan, Mues FM Kiamba at Radyo Kasaganaang Maitum. Bago tayo magsimula sa ating episode ngayon, batiin muna natin ang ating mga ka-agri-eskwela na nanonood sa Facebook Live natin and of course sa mga nakikinig sa ating radyo. Para sa mga greetings at katanungan, maaari kayong mag-comment sa aming Facebook Live, sa aming Facebook page Agricultural Training Institute Region 12, or mag-text sa ating text line 0969-017-8136. Meron na tayong mga first commenter sa ating Facebook Live from Elio Vitange Mangiling na top fan din ng aming page. Thank you so much po. Good morning daw po, watching from Pait, Porocuan, Algeria, Alabel. Another one din from Alabel, good morning daw. Good morning din po sa iyo, Ma'am Bernadette Tanilion Davin. Alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa Malungon, Alabel, Kiamba, Maitom at Jansan na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo at sa kanilang mga Facebook Lives. Kaya simulan na natin ang ating programa.
Noong episode 14 po, ating mga ka-agri, na pag-usapan po natin ang programa ng Department of Trade and Industry Sarangani under the CFIDP. Naalala niyo po kasama natin sa ating Agri Gabay Radio, si Ma'am Jessa Jane Locaberte and Senior Trade Industry Development Specialist nila sa DTI. Ngayong episode naman po, sasamahan tayo ng dalawang ahensyang mahalaga sa papaunlad ng agrikultura sa ating bansa. Ngayong araw, hindi lamang isa ang ating resource speaker, ating mga kaniyog. Makakasama natin ang ating mga representatives from PhilMec and PCIC. Alam ko ang excited ng ating mga ka-agri-eskwela ngayong araw, kaya simulan natin ang ating pag-aaral kasama si Engineer Ray Adarna mula sa PhilMec. Magandang umaga, Sir Ray. Batiin muna natin ang ating mga tagapakinig and tagapanood. Magandang umaga din, Ma'am Marnel. Magandang umaga po sa lahat po ng masugid na taga-subaybay po ng ating programa at kung saan man ito abot ng ating broadcast. So sa lahat po sa inyo, mga coconut farmers, lahat po na sumubaybay, ay magandang umaga po sa lahat. Ayan, kaya papatuloy na po simulan na natin ang ating programa, Sir Ray. Ngayong umaga, hayaan niyong i-discuss ko po yung programa po ng under PhilMec, CFIDP program, pero yung PhilMec po yung mag-implement. Ito po yung Integrated Coconut Processing and Downstream Products or Shared Facilities for Processing. So as a background, ito po yung Republic Act 11524, or ito yung pag-create ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund, providing for the management, utilization at saka pagbuo po ng ating Philippine Coconut Authority Board and other purposes. So ito po ay naging batas noong February, signed into law February 26, 2021 by late former President Duterte. So under Section 7 of RA 11524, mag-provide creation of Coconut Farmers and Industry Trust Fund or the Trust Fund. So ito po yung gagamitin, mag-manage, mag-invest, mag-utilize, mag-maintain for 50 years under Coconut Farmers and Industry Development Plan. Then yung capitalization ay galing po siya sa Coco Levy assets. So ito po yung mga pondo dati na galing po sa coconut. Then ito po for the first 5 years, meron po itong budget na 75 billion. Then under Section 9, so mag-provide tayo na mag-utilize ng trust fund para po sa ating coconut farmers, no? Para po i-develop din ang ating industriya ng pagniniyog dito sa bansa. So for the first 5 billion pesos, ito po ay i-provide po per year, no? Tapos mag-increase po ito bawat taon. Then yung CFIDP shall set directions and mga polisiya, guidelines po para po sa ating rehabilitation ng coconut industry sa 50 taon para po ma-increase yung productivity at saka yung income ng ating mga coconut farmers, dahil alam natin yung mga coconut farmers ay masabi nating mukhang napabayaan, no, sa industriya. Then poverty alleviation, magkaroon din tayo ng education at saka social equity. Then ma-rehab, ma-modernize po yung ating coconut industry. Then ito po ay na-approve ng President of the Philippines on June 2, 2022 under Executive Order number 172. Then base dito sa ating programa, so merong 15 agencies na magtulong-tulong para po i-implement ito. Sa development of hybrid coconut seed farms and nursery, ito na may under sa PCA at saka DOST. Sa mga pa-trainings naman, meron tayong TESDA at saka ETI. Research and marketing promotion, so andyan din yung DTI, mga micro, small, and medium enterprise development. Sa crop insurance naman, so nandito din ang partner natin, yung PCIC. Then farm improvements through diversification, so sa pamagitan ng intercropping, livestock at saka dairy. So andyan din yung NDA, high value, BEI at saka native animal program. Dito sa shared facilities and for processing,
So, kami po sa PhilMic ay natasan po at meron tayong kabuuhang budget na 10% doon po sa ating allocation. Then, organizing and empowerment of coconut farmers. So, nandyan din po yung CDA. Then, credit programs. So, kung kailangan nyo po ng support through loans, no, or capitalization sa inyo pong napili na business, so, andyan din po yung DBP at saka Land Bank po of the Philippines. Then, sa infra development, so, partner din po natin yung DPWH. So, sila yung gagawa ng mga daanan or building para po sa ating shared processing facilities. Then, scholarship program. So, ito po ay pagkakataon na po ng ating mga kabataan na mag-aral na libre. No, andyan din po yung CHED, no. Meron din silang budget na 8%. So, health and medical programs, so under PCA, no, meron ding 10%. So, ano po yung gusto natin marating dito sa programa? Una, ma-increase po natin yung coconut farmers, no, income. Then, maitaas na din natin yung angkat ng kanilang yung kanilang katayuan sa buhay, no. Magkaroon din ng social equality. So, specifically, makapag-create tayo, maka-establish ng mga coconut-based shared facilities nationwide. So, sa buong Pilipinas, makatayo tayo ng mga processing facilities. Then, ma-improve natin yung ating value chains of coconut areas. So, yung mga products ba natin ay i-improve po natin kung meron tayong existing na mga products. So, pwede natin siyang i-improve. Tulad ng ating copra, kung dati traditional. So, sa ngayon po, mayroon na po tayong pagkakataon na ma-improve po natin yon at saka maging mataas na yung value niya, mataas na yung yung value ng products. Then, ma-reduce din natin yung cost. Pangatlo, makadevelop tayo ng entrepreneurial and technical capability. So, yung mga recipients po natin or yung mga cooperatives na makatanggap ng shared processing facilities, ay pwede na po silang magnegosyo talaga, no, para maging sustainable yung kanilang operation sa ating shared facilities. So, tuturuan po sila paano i-manage, then paano po i-operate yung ating shared processing facilities. So, ito po ay community-based. So, ibig sabihin, nandyan lang sa community. So, malapit lang, accessible sa lahat ng mga membro. Then, applying practical solutions po sa coconut processing and production of downstream products. So, includes din po dito, kasama din po sa ating programa ay yung mga interplant o yung merong mga kakao or coffee sa ilalim ng kanilang mga niyugan or livestock. So, kasama din po siya sa programa. Pwede din mag-avail ng mga shared processing facilities. So, ito po ay shared or pwedeng co-op ang mag-manage or jointly owned, no, by farmers cooperatives. So, ito po ay includes building. Ito yung kung saan naka-house yung ating processing facilities. No, mga equipment po na kailangan sa processing. At meron din po tayo mga basic testing instruments and equipment po para sa ating processing ng coconut. So, ito yung mga major value chains na ating i-address. Una, yung copra crude coconut oil or CNO. So, pwede ding refined, bleached, and deodorized coconut oil. No? So, ito yung pinaka-basic or pinaka-marami talagang use, no? Yung coconut oil. Then, desiccated coconut, value chain, virgin coconut oil, value chain, coconut coir, yung ating bunot, no? Kung saan ito ay tinatapon lamang natin, pero pwede na natin itong i-process, mapagkikitaan. Coconut shell, value chain. So, ito yung sa ating bagol, yung kaniyang bagol, pwede na siyang i-process din. Coconut sap, value chain, at saka young coconut value chain. So, para sa mga nag-intercrops ng coffee at cacao or meron din silang mga livestock, mga panghayupan doon sa ilalim ng coconut, pwede din natin siyang i-address at matulungan. So, ano-ano po ba yung mga types of shared facilities na pwedeng i-avail ng co-op? So, na-school din palang ipaalam na ito ay libre lang, walang babayaran. No fees, no Yes service po. fees po. Wala po. So, ang sa inyo lang po ay mag-apply lang po. No, i-discuss din natin kung paano mag-apply, ano yung mga requirements na kailangan.
So, dito po sa ating types of shared facilities for processing, una, pwede tayong mag-provide ng integrated white copra centrals, kung saan makaproduce tayo ng white copra with 6% moisture content, no? So, pwede din tayong mag-process ng coconut water, concentrate, cocoa shell, and charcoal. So, yung pangunahing component talaga ng ating integrated white copra ay ito yung dryer, no? Indirect fired na dryer. So, kung saan makaproduce siya ng white copra, white and clean copra. Pangalawa, pwede din tayong mag-avail ng copra buying stations. So, ang copra buying stations, ito yung pwede tayong mag-buy and sell, no? So, bilhin natin yung copra ng ating mga membro, then ibenta po natin. So, ang kailangan din po natin ay mga dryers at saka yung mga weighing scale, no? Para tayo makabili. Pangatlo, ito yung integrated coconut processing centers for wheat process. So, yung raw materials are whole nuts. Kung kayo po ay meron kayong existing or bumibili kayo ng whole nuts o yung bilog, no, pwede na din natin siyang i-process, no? So, yung main products niya ay yung BCO, cocoa water, coconut water concentrate, mga flour, skim milk, at among others. At meron pang iba, no? Then, ang kailangan natin ng mga machines ay yung mga deshelling. So, pagtanggal doon sa, sa shell. Coconut meat grinder, no? Coconut milk extractor, mga centrifuges, mga storage, tubular centrifuges, kettle and filter system. So, ito yung mga kailangan natin doon sa ating shared processing facilities na pwedeng makuha ng cooperative or ma-avail na libre lamang po. Pang-apat, pwede din po tayong mag-avail ng mga processing facilities para po sa ating mga coconut coir or yung bunot. So, karamihan po ng ating mga bunot, yung coir ay tinatapon lamang. Minsan po sinusunog lang, pangtaboy sa sa lamok, no? Pero pwede natin siyang mapagkakitaan, no? Sa pamagitan ng paggawa ng mga twine, geonets, coco pit, coco logs, handicrafts, and fiberboard. So, napakataas po ng demand nito, lalo na po doon sa Caraga region banda. So, ito po ay ginagamit para doon sa kanilang pagkuan ng slope, no? Para hindi siya mag-bar down or hindi mag-erode yung slope nila. So, napakataas ng demand nito. So, kailangan lang natin ng product. So, ang kulang nila is yung volume. Then, number 5, ito naman yung cocoa sap-based processing facilities. So, ito yung sa tuba, no? Pwede natin siyang i-process into cocoa sugar, cocoa syrup, aminos, lambanog, or yung mahilig po sa mga alcohol. So, alcoholic drink, pwede natin siyang i-process, no? At saka may distinct na taste itong alcohol ng galing sa masarap siya, no? Masarap. So, very Pinoy, sir. Yes, purely Pinoy made. So, para sa lambanog at saka alcohol, kung plano ninyo mag-process nito, so kailangan natin ng mga fermentation batch at saka distillation system. So, pwede natin siyang gawing alcohol yung sap po natin. Then, pang-anim, ito naman yung integrated processing facilities for buko. So, pwede tayong ma-produce ng pard nut. Yung makikita nyo ito sa sa mga hotels, no? Yung buko na wala na siyang has, no? So, masyado na siyang mahal pag ganun. So, pwede din tayong magkuha ng cocoa water, no? I-process natin yung cocoa water, frozen meat, kahit bukayo, pwede din, or buko pie. Pwede din nating i-process yun. So, ang kailangan lang natin is yung mga food grade na mga storage, extraction, freezers, and chillers. Then, number 7, ito yung coconut shell charcoal granulating plant. So, yung charcoal pa natin, yung bagol. So, after natin siya maging uling, so karamihan po binibenta na lang, pero pwede pa natin ito siyang i-process into more highly valued products, no? Gawin natin siyang briquettes, no? Or wood tar. So, ang kailangan natin is charcoal kilns, yung pugon, no? Tapos yung mga molders, no? Mixer molders. So, pwede natin siyang i-form into different shape, no? So, kung makita nyo ito sa sa mga malls, napakamahal nito. Yung 1 kilo nasa mga 90 to 100. Samantala kung purely lang siya,
bagol or charcoal, nasa mga 20 lang per kilo. Malayo yung price, sir. Yes po. So, napaka-taas ng value added niya sa product na ito pag na-process na. Number 9 naman, ito yung cacao and coffee centers. So, kung nag-i-intercrop po tayo ng cacao sa ating mga niyugan or coffee, so, pwede din tayong mag-avail, i-process natin yun, no? So, pwede tayong makakuha ng mga fermentation boxes, mga dryers, dihaling machine for coffee, no? So, ito yung mga facilities na pwede nating i-avail kung meron tayong mga kapihan at saka kakawan. Then, dairy milk and livestock-based products. So, kung meron din tayong mga dairy na nasa ilalim po ng ating mga niyugan, so, pwede din tayong mag-provide ng mga pasteurizers, homogenizer, mga chillers, na para po sa processing ng ating milk and meat products. Then, panghuli, so, pwede din tayong mag-avail ng farm service crew. So, ang farm service crew, ang trabaho po nila, kung wala na po tayong mga laborer doon na makuha sa ating farm, so, ito yung trabaho nila. Sila po yung from fertilization, sila yung mag-apply. So, hanggang sa pag-harvest ng inyong niyog, hanggang sa pagkuha ng bunot, hanggang sa mabenta siya. So, parang service ko talaga siya, yung mga service staff, no? So, wala nang gagawin yung yung may-ari. I-contact niya lang yung service crew. So, then pwede na pag nabenta na, saka na siya magkapera. No? So, yung mga kailangan natin, yung mga dehuller, tractor na panghaul, no? Dehusker pala yung, or saka tractor na panghaul. No? So, mga cutter or harvesting tools. So, ito yung mga kailangan po natin. So, sa 5 taon, meron tayong nakabudget para dito sa Region 12. Sa unang taon, meron tayong mga 32 million. No? Pero paunahan po ito. So, ibig sabihin, kung halimbawa marami pong nag-avail sa ibang region, tapos kompleto na sila, so, pwedeng sa kanila yon mapupunta yung ating allocation. Kaya po, paunahay po kung sino man yung gustong mag-apply ng mga cooperatives na interesado. So, magpasa na po kayo ng ating mga application later. So, i-discuss rin mamaya yung mga kailangan na ipasa. Yes, dapat madalian ito. Yes po. So, medyo meron pong urgency po sa pag-apply para po maunahan. Then, sa implementation framework, so, meron tayong mga agency na na-assign, no? So, ito yung mga katuwang natin, katulong natin po sa pag-implement. So, andyan po yung CDA para po sa kanilang institutional development, education and promotion, andyan yung ETI, TESDA, skills and capacity development, so sa TESDA, then provision of shared facilities, kami naman po sa PhilMec, marketing assistance, so andyan din po yung DTI, sila po yung tumutulong sa ating paano i-market yung mga products natin out of coconut. Then, infrastructure development, so, kasama yung DP na partner po natin. Credit assistance. So, andyan din po yung Land Bank at saka Development, Land Bank at saka DBP, Development Bank of the Philippines. So, nagpapautang po sila at very minimum lang yung interest, na minimal interest. So, napakaliit lang. So, almost free na yon. So, kung meron kayong negosyo, pabor ito sa co-op, no, para mangutang. Then, technology and technical assistance, kasama din yung PCA. So, enterprise, sustainability development, so lahat-lahat na po, lahat ng agencies na po na involved. So, paano po ba yung pag-select natin ng mga beneficiaries? Una, kailangan lamang yung coconut farmers cooperatives ay registered with CDA with membership of over 100 depending on the project cost. So, yung coconut farmers na nakalagay sa batas ay hindi lang yung nagmamay-ari ng mga lupain na niyugan. Kung hindi, pati yung tenants, no? Tapos yung mga worker, laborer na nasa coconut ay kasama na po sila doon sa coconut, identified as coconut farmers. No? Hindi lang po yung may-ari ng lupa. Then, pangalawa, financially stable cooperative with good management. So, tinitingnan din namin yung kakayahan pagdating sa financial, no? So, makikita yan doon sa ating audited financial statement. No? Kung yung co-op ba ay nag-exist, lumalaki ba siya or baka lalong lumiliit, no? So meron ding factor 'yon kasi dito sa ating
shared processing facilities, ito po ay negosyo na po talaga yung ating Yes. objectives. So, dapat sustainable. Ano. Sayang din yung bigay ng gobyerno Yes sa kanila, po. sir. Mas para hindi po masayang. Ano. Opo. Then, members must be NCFRS registrants. So, kailangan po natin magparehistro sa ating NCFRS. So, ongoing na din po ito, no, na ginagawa po ng PCA na nire-rehistro yung ating mga members. So, ano po yung ipasa po natin para mag-apply? Meron lang po talagang 4, no? Una, letter of intent submitted to PCA. So, kailangan lang ninyo magsulat na gusto nyo mag-avail ng shared processing facilities. So, PCA ito sa region. No? Pangalawa, kailangan nyo ng endorsement from regional manager. Pangatlo po, project proposal. So, dito sa project proposal, medyo nahihirapan po tayo. Kaya po, ang ginagawa po namin, meron kaming staff na papuntahin para po mag-assist doon po sa ating paggawa ng project proposal. No? So, para hindi na mahirapan, no? Kasi ito talaga yung medyo nahihirapan yung co-op. Ano? So, lahat ng data, kailangan lang namin i-gather tapos doon na po ay gawin natin ang project proposal. Pang-apat po, ito yung pang-apat na i-submit. Dapat meron kayong lote na pagtatayuan. So, libre na yung processing facilities, libre na yung building. Ang inyo na lang man po ay yung lote na pagtatayuan. So, pwede siyang naka-deed of donation or usufruct, no? Or kung meron kayong nabili na lote, no? Yung kailangan lamang niya is nasa mga 500 square meters to 1,000 square meters. So, depende doon sa inyong gusto maabil na shared processing facilities. So, ganyan lang po siya kaliit yung ating kailangan na lote. So, yan lang po 4. Letter of intent, pa-endorse nyo kay manager, regional manager. Then, project proposal at saka land available lot para po sa ating programa or sa project. Okay. So, ang procurement, construction, installation at saka commissioning and turnover, ito po ay gagawin po sa aming opisina sa Monjes Nueva Ecija. Ito po ay centralized. So, lahat po ng bibilhin ay doon po pino-procure. Then, i-ensure po namin yung specification nating shared processing facilities ay nakapasa, no, or in compliance po doon sa ating FDA standard, no? Kasi food, we were producing food, kaya kailangan po din ng FDA, no? Then, so lahat po yon kung meron tayong shared processing facilities, so i-turn over po natin doon sa ating pong mga beneficiaries, yung co-op, no? Kailangan lang natin na perma ng date of donation na. So, para po, sila na po yung liable, sila na po yung mag-manage sa ating mga facilities. Then, aside from that, so, meron din po tayong i-conduct na after natin maka-establish capability building activities. So, series of trainings po ito. Kasama natin yung ATI, TESDA, CDA, DTI, BEI, NDA at saka high value crops. So, ito yung mga partners po natin. So, hindi lamang po ito basta-basta na establish, ipatayo, ibigay. So, mayroon din pong mga patrains po ito. So, minimum of 3 years. 3 years po na kailangan na nandyan po kami, no? Para gagabay. So, kasama na din yung mga partners po natin. Huwag sila matakot, sir, na lumapit kasi gagabayan kayo for 3 years. Yes po. Para kailangan na talaga natin ma-establish yung ma-sustain, no? Para po sustainable yung ating programa. No, hindi po siya masayang. Then, day-to-day operation and management. So, meron din tayong technical assistance na i-provide. So, coaching and mentoring regularly. So, regular po ito na babisita kami sa inyo. Tingnan kung ano na yung status ng ating utilization, kung nagamit ba. Or kung meron bang problema doon sa ating operation. So, andyan po talaga kami, no? Hindi kami lalayo. So, andyan lang kami na aalalay po sa inyo. Then, product promotion and market linking support. So, kailangan natin yung expertise po ng DTI para kung meron na kayong na-produce na mga products out of coconut, so, sila po yung magli-link po sa atin, no? Sa market at saka yung producer po. So, kayo po yan. Yung mga cooperatives. So, kayo po yung tutulungan ng DTI, no? Kung saan hanapan tayo ng mga market na pwedeng ibenta yung ating mga products. So, yan lamang po.
Maraming salamat. Ayun, thank you so much, Sir Ray, sa pagbibigay linaw sa ating magsasaka kung ano yung services and programs na pwede nilang i-avail sa PhilMec. Para po sa mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa aming text line, that's 069 0178136, or mag-comment lang sa aming Facebook Live. Dahil medyo short tayo sa time ngayon, Sir Ray, kasi meron pa tayong next na resource speaker, maaari nyo lang pong i-comment ang yung mga katanungan at sasagot po namin kayo. Pero if meron naman silang katanungan or concern tungkol sa application nila, dahil willing sila, sir, pwede naman po silang lumapit sa pinakamalapit na PCA officer. Tama yes, po ba? Ma'am. Pwede din po, ma'am. Ayun. Meron ba tayong pahuling mga messages para sa ating mga magsasaka, Sir Ray? Sa mga magsasaka po natin, no, sa mga magniniyog, i-grab na po natin yung opportunity po. Ito na po yung pagkakataon. Pwede tayo makaabil ng ating shared processing facilities. So sa ngayon pa lang po, pwede na po tayo makipag-ugnayan sa PCA, no? Magpatulong po tayo kung paano po mag-apply. Since libre lamang po ito, no, yung kailangan lamang po ay yung mga documents, no, yung mga requirements po. So napakasimple lang po ng ating requirements na binigay. So para po magkaroon po tayo ng pagkakataon na tayo mismo ang process ng ating mga products at tayo din po mismo yung magkaroon ng additional income out of coconut. So kung meron siguro kayong katanungan, pwede din po ako i-message sa sa Facebook. Ayan, i-stalk nyo lang si Sir. So i-grab na po natin ito since libre po ito, no, at sa inyo din naman ito, yung pera na galing dito is galing din po sa inyo. Ayun. So, thank you so much ulit, Sir Ray, Engineer Ray Adarna ng PhilMec, sa pagpapaunlak ng time niyo po with us this morning. Thank you, Ma'am Marnel. Ayun. So, kami po ay magbabalik kasama ang representative din po ng PCIC matapos ang onting paalala. Pagyamanin, palaguin at ibigin, huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka, masaganang niyugan patungo sa kakinhawaan. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present.
Tayo po ay nagbabalik sa ating episode 15 of School on the Air on Coconut Production, masaganang kokobuhayan, gawing negosyo, ang pagniniyog. Kanina nakasama natin si Engineer Ray Adarna mula sa PhilMech at ngayon naman kasama naman natin from PCIC Region 12 si Mrs. Grace Salyoman upang italakay ang mga programa at serbisyo na pwedeng ma-avail natin as coconut farmers sa PCIC. Good morning, ma'am. Ayan, good morning po. Maaari po kayong magbati muna sa ating mga farmers. Okay. Sa ating mga magsasaka ng niyog, magandang umaga sa inyong lahat at kami po ay nagpapasalamat sa ating ATI Agri Radyo na naimbitahan si PCIC para po maiparating namin sa ating mga magsasaka ng niyog ang programa ng Philippine Crop Insurance Corporation. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ayun. So, simulan natin ang ating talakayan, ma'am. Ano po yung mga, meron ba tayong mga programa sa PCIC na specifically for our coconut farmers na pwede nilang i-avail? Yes, ma'am. Meron. Yung ating tinatawag na CTFIF na tinatawag na Coconut Farmers Industry Trust Fund. Mm-hmm. Itong programang ito, nag-umpisa siya noong November 2022 na kung saan ang PCA, binigyan po ang PCIC na out of the Coco Levy Fund ng 4% sa fund na para sa ating mga magsasaka ng niyog na i-insure namin ang kanilang tanim na niyog na libre. Yun po ang ating programa. Ayun. So, ano po yung nakatala para sa ating mga farmers po sa ating CTI-FT po na serbisyo? Ano po yung saklaw niya ng mga benefits po? Okay. Yung tinatawag natin na CFITF o Coconut Industry Trust Fund, ang programa ni PCIC po ay ini-insure natin ang magsasaka ng niyog na nagsasaka ng hanggang 1 hektarya lang. So, libre siya. Wala tayong babayaran na tinatawag nating premium kasi yun na nga yung dahil ang PCA nagbigay ng pondo para doon. So, ang bawat magsasaka ng niyog, hanggang 1 hektarya lang po ang pwede nating ilibre sa programa. Ang amount of cover o yung halaga ng insurance per hectare ay 50,000 pesos. Yun po ang ating coverage. Ang alam naman po natin na ang 1 hektarya, bale ang nakatanim dyan ay 100 trees na coconut. So bale, kunyari hindi umabot ng 100 trees ang nakatanim. So, ang value kasi ng isang tree is 500 pesos. So, i-multiply lang natin kung ilan ang nandyan. Kunyari, 80 trees lang, di hanggang 40,000 lang tayo. So, yun ho ang coverage niya. What if po ang isang magsasaka gusto mag-avail pero hindi sila qualified sa no premium na under 1 hectare? Ay, opo, maganda yung tanong mo, ma'am. Kasi ganito, yung pwede sa insurance, yung nakalista sa National Coconut Farmers Registry System, yung tinatawag nating NCFRS. Kaya, hinihikayat natin lahat ng magsasaka ng niyog na pag hindi pa tayo nakaregister sa National Coconut Farmers Registry System, pumunta po tayo sa pinakamalapit na PCA office at doon tayo magpa-register para po ma-avail natin yung pre-insurance. Kasi kung hindi tayo NCFRS registered farmer, hindi to tayo malibre ng ang insurance natin hindi libre. Pwede pa rin magpa-insure pero magbabayad po tayo. Or kung RSBSA naman tayo registered, pwede doon. Pero dahil may programa talaga ang PCA for coconut farmers under the CFITF, mas maganda na maparehistro tayo sa NCFRS registry. Ayun. So, libre naman po ang pa-register na ating farmers. Opo Pupunta naman. lang naman sila doon. Lang, opo. Ayun.
So, under po dito sa sa ating CTIFT, ano pong mga other na mga detalye ang mabigay niyo po sa kanilang mga benefits? Okay. Ang ating coverage yan sa insurance, under sa libre, na 50,000 amount of cover per hectare. Sakaling may mangyari sa ating nyug, ang ibig ko pong sabihin, pag na-damage siya dahil sa natural na kalamidad. Ano yung natural na kalamidad? Yung tinatawag nating typhoon, flood, drought, volcanic eruption, earthquake. Pag nasira yung pananim natin ng nyug at na-insure tayo ng libre under NCFRS na registry natin at CFITF program, pag na-damage, yun po, pwede siyang bayaran ni PCIC. What if daw po ang hindi siya sa calamity, nasira po siya under pests? Ay, opo. Pwede din po siya. Kasama po siya ang mga peste at sakit. Ayun. And accidental fire. Pag may nangyari sa niyog natin. So, covered siya ng PCIC. Not only natural calamities, kasama ang pests and diseases. Ayun. So, maganda pala na sa PCIC na covered lahat. Kahit na peste natin or diseases, dapat lang ang pinaka-importante doon, ma'am, no, is ma-report nila ng tama and timely yung pag-report nila. Opo, tama si ma'am. Nakalimutan kong sabihin. Sakaling may mangyari, no, may damage yung ating nyog at na-insure tayo, ipag-alam natin o tinatawag na notice of loss. So, kailangan mag-file ng notice of loss within 10 days upon na damage. Mag-ipaalam kay PCIC para papuntahan siya ng aming claims adjuster. Ayun. Para maka-claim din tayo. Ayun. So, para properly tayo makapag-claim. Opo. What if daw po, di ba, ang opisina po natin is malayo sa kanilang farm, sino po pwede nilang lapitan para mag-claim po? Ang malayo nga ang PCIC, pero pwede kaming magbigay ng mga text. Ayun, pwede pala text, mag-text. Pwede nating i-text or i-email ang ating mga tinatawag na notice of loss. Kung malayo tayo, or pwede rin mismo sa tanggapan ng PCA or sa tanggapan ng Municipal Agriculture Office. Kasi sila yung ating mga partner agencies, mga supporting agencies sa mga programa ng gobyerno. Ayun. So, importante din po pala na lumapit din po tayo sa ating mga partner agencies ng PCIC, of course. Hindi lamang na sasabihin natin na, ay, mahirap man yan itapang PCIC kasi nasa Marvel sila, tapos nasa Sarangani kami. At saka meron po din pong Facebook page. Ayun, pwede rin Facebook po, page pwede naman po nating i-send through Messenger ang ating mga notice of loss. Kasi karamihan, no, lalo na sa malalayong lugar, kung walang sinasabi na wala namang cellphone kasi walang signal, meron naman yata yung mga piso net. Uso na kasi ngayon uso na yan, kahit doon pa sa pinakabundok. So, through sa piso net natin, pwede nating ipaalam through sa Messenger. Hanapin lang po yung Philippine Crop Insurance Region 11. Ayun, 11 po tayo dito. Oo nga pala, ma'am. I-explain ko lang bakit 11? Yes po. Kasi hindi kami sumama noon. I mean, hindi kami sumunod sa regional alignment. Kasi dati, iba ang South and Sarangani is Region 11 dati. Nung nagkaroon ng regional alignment, ang PCIC 11 nagpatuloy na 11 dito, covering South and Sarangani Province. Pero marami kasing sa amin ng mga lawmakers and even yung mga RAPSI chairman, mga iba-ibang mga government official, lalo na ngayon under sa Department of Finance na si PCIC, talagang na kami na maglipat kami ng Davao Region because we are 11. And so, effective October this year, ang mag-handle dito is already the
PCIC Regional Office number 12. Wow. Pero the same ang aming mga Of rules, course. mga guidelines, walang pagbabago. Ang magbago lang is yung mga personnel who will be attending sa ating Ayun. So, wag kayong wag kukura pa mga farmers. Maintain lang po ang trabaho ng PCIC. Opo, ma'am. Only yung mga tao lang ang nagpalit. Pero as to programs, as to mga other mga namin for the farmers, the same lang with PCIC Region 12. Ayun. So, meron po tayong katanungan dito sa ating Facebook Live, ma'am. From Ma'am Bernadette Tanilon Davin. So, magkano daw po ba ang bayad sa insurance? Siguro po, ang kanilang lupa is premium, hindi cover ng under 1 hectare. May kaukulang bayad po ba yun siya, ma'am? Okay. Thank you sa pagtanong, Ma'am Bernadette. Ang tanong niyo po is magkano ang premium. Ang coconut po natin is belong siya under the high value crop. So, ang premium rate po namin for high value crop is nag-range siya from 3 to 7%. Since ang coconut naman is hindi siya masyadong risky, siguro kung magkaroon lang ng mga calamity or peste, ang rate namin for coconut under the 3 to 7% will be i-charge ka na lang at 3%. So at palagay natin yung 50,000 cover times 3%, that is 1.5 1.5 ang whole year. Ang whole year nila. So, every year, 1,500 lang po. For 1 hectare. 1 hectare. Pero yung 1.5 po, hindi pa yan dahil mag-charge pa tayo ng premium tax na 2% and doc stamp na 12.5%. Ayun. Opo. So, magtatakbo siya ng less than 1.6 lang naman. Ayun. So, aside po sa pag-a-apply sa ating NCFRS, kung registered na po sila, paano po nila applyan ang ating programa po for CTIFT po? Okay. Since naka-register na tayo, NCFRS registered na ang mga cocoa farmers natin at gusto na pong mag-apply ng insurance, pumunta lang po tayo sa pinakamalapit na PCA office or mismo sa opisina ni PCIC at pwede rin po sa Department of Agriculture sa Magro Municipal Agriculture Office. May mga forms po kami doon na pwede nating fill upan and then isubmit lang. Or diretso kayo sa PCIC office na nandyan sa Balmores Street. Yung harap lang siya ng Philippine Statistics Office, nandyan ang PCIC office, regional office. Sa Coronadal City. Opo, sa Coronadal City. Ang andong nga pala yung covered din po na sakaling may mangyari sa cocoa farmers, namatay during the effectivity of insurance, kasi 1 year yan, meron hong matanggap na death benefit ang family na naiwan. 10,000 death benefit regardless kung anong sakit. Basta namatay ba siya? Regardless of what is the cause of death. Ayun. So, hindi pala coconut lang ang nai-insure natin, pati si farmer pala. Mayroon siyang death benefit pag may nangyari. Ang edad dapat hanggang 80 years old. Hanggang 80 lang po siya. So, wala naman po siyang minimum, maximum lang po. Ayun. So, lahat po makakapag-benefit talaga sa PCIC. Ayun. So, So, sa ating CTIFT, if NCFRS kayo na registered, if under 1 hectare kayo, pasok na pasok talaga sila, ma'am, sa walang premium. Okay. Kahit na below 1 hectare. Yung maximum yung 1 hectare. Opo. So, wala na silang premium, wala na silang 1.5 every year plus na iisipin. Pero pero kapag lalampas, baka siguro si Ma'am Bernadette kasi lumampas ng 1 hectare ang kanyang lupa. 1.5 po yun siya per 1 hectare siguro. Depende sa heads po ng kanilang coconut. Ayun. Ang isa pa po, ma'am, pala, kung magsasaka tayo ng nyug, di ba,
ang under our coconut trees, meron pa tayong ibang tanim or meron tayong hayop, pwede namin yung i-insure. Applyan lang po natin. Ngayon naman, ito siya, kunwari ang coconut tree natin, under doon may tanim tayong mais. Pwede nating i-cover din yun ng libre, basta RSBSA registered naman si farmer o yung tinatawag nating yung RSBSA, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Yan naman siya, magpa-register tayo sa talagang municipal agri office na natin. Kasi yun yung programa ni DA. So, libre pa rin. So, kung nalibre na yung coconut natin ng insurance, may tanim tayo sa baba, not only yung mga mais, mayroon din kasing high value, ma'am. Minsan, may tanim dyan na kakao, may saging, no? At saka kung may hayop din, kung may baka, kalabaw dyan na inaalagaan under the coconut trees or mga kambing, pwede din nating i-insure yun ng libre kung under the RSBSA tayo. Pero kung talagang walang RSBSA, walang NCFRS, pwedeng magpa-insure pero dapat bayad talaga ng premium. Ayun. So, medyo malaki po ba ang premium? Anong, meron ba tayong mga standard rate every crop? Opo. Iba-iba ang premium rate. Kunyari, ang corn natin na nandoon sa ilalim ng nyug, kung magbayad tayo ng premium, it's 10% of the amount of cover. So, ang maximum amount of cover per hectare is 20,000. Pero since under the coconut tree siya, hindi mo masabi na the whole of the 1 hectare is may tanim na coconut, ay corn because may mga coconut. Usually 60% of the area lang ang mataniman. So palagay natin 16,000 amount of cover times 10%, that is 1/6. Yun ang bayaran mo na premium, which is malaki. Kaya nga, wala namang bayad, magpa-register tayo ng RSBA and NCFRS. Para bang yung na lang, effort na lang natin ang capital natin para makapa-register. Kasi lahat ngayon ng programa ng gobyerno, mga ayuda, meron talagang dapat register ka sa ganito. RSBSA, mabigay ng binhi, fertilizer, CDA, pagka RSBSA tayo. Ang NCFRS naman, ganun din, yung sa coconut. Yung kanilang hindi naman tayo nagpapabayad sa kanila, pero yung kapalit na lang natin is yung time nila sa pag-register. Yes. Oo. So, ganun yun. Yung sa coconut tree natin, may mga under doon. Libre yan lahat pa-insure. Basta yun nga, registered tayo. So, ang gobyerno natin, lahat-lahat ng programa ginawa na nila para mapaano yung kung anong magiging natin. Katulad kay PCIC, kung may mangyari, at least meron naka-back up si PCIC na ang ating loss due to mga peste, natural na kalamidad at sakit, may makuha tayo kahit na konti sa PCIC. Just be very timely lang po. Yun kasi yung issue din minsan, ma'am, no, na lumalampas sila sa 10 days bago nila isabit ang claim. Tama ka, ma'am. Kasi ganito, merong ring iba na bang naghintay na lang ng bayad, napinsala, naghintay ng bayad. Hindi naman nakapag-file ng notice of loss. Hindi naman ganon. Kasi hindi naman manghuhula si PCIC na damage. Siyempre, pag hindi nakapile ng notice of loss, meaning to say, okay ang kanyang tanim, walang damage. So, dapat ipaalam. Ipaalam kaagad. Kung hindi kay PCIC, pwede naman din sa ating mga municipal agriculture offices, nakakapag-assist naman talaga sila, especially sa pag-claim natin. Yes, ma'am. Ayun. So, meron pa ba tayong mga other na mensahe para sa ating mga coconut farmers po sa Sarangani? Yes, ma'am. Actually, yung PCIC, hindi lang yun ang kinikater natin, no, sa insurance. So, bali ang programa ni PCIC, ang mga insurance lines niya is palay, mais, livestock, high-value crop, non-crop agri-asset. Yung non-crop agri-asset, yung mga farm machineries natin, pwede nating i-insure yan. And then, we have the fisheries insurance, kung may mga hito tayo dyan, tilapia, yung sa inland na mga fish pond, pwede yun. At saka yung insurance natin sa tao,
meron rin kaming insurance sa tao, pero yun siya hindi na libre. Magbayad tayo. Ayan. So, yung accident insurance namin, term insurance kasi yan, 1 year cover. So, 50,000 cover, 50 pesos lang ang babayaran. Napakamura. Mura naman nun. Oo. Per year, yung 50 pesos, ma'am? Yes, ma'am. Ayun, annually. Annually, 50 pesos. Pagkabayad mo ng 50, forget about the premium na akala mo magbabayad ka pa palagi every month or semi-annual or annually. Hindi, 50,000 cover, 50 pesos. Ang edad is from 15 years old to 80 years old. Ayun. And then yung yung bang assurance natin na makabayad talaga because ang PCIC is a government-owned and controlled corporation. So, hindi siguro matagalan lang magbayad pero depende naman kung paano yung ating naiwan mga beneficiary, yung hinihingi naming requirement kung mabigay on time, madaling magbayad. So, yun yung accident insurance. Meron rin kaming insurance na kompleto siya. Covered si accident, murder and assault, at saka yung sakit, natural death. Ayun. So, ang 50,000 cover, 375 ang babayaran natin buong taon. Ayun, onti lang naman pala, 375 pesos konti lang. Kung per month mo yun naipon, ma'am, no? Madali lang yun Mas ipunin. madali, oo. Makabili nga tayo ng load ng ating cellphone. Every kung ano month, nga, yun. Samantalang yun, 375. Hindi naman kasi natin alam when or kailan ba yung time natin. Pero at least may maiwan tayong sa family na kahit 50,000 lang, malaking tulong yun. Ayan. So, yun po yung mga programa natin sa PCIC. So, sa panghuli po, ma'am, may ways po ba ma-reach? Sabi nyo kanina pa din silang i-text or mag-email. Meron po ba tayong mga information tungkol doon? Kasi parang atat din yung ating farmers na gusto din nilang mag-apply kasi nalaman natin na from crop to farmer to family members, pwede po talaga kayong makater dito sa PCIC. And of course, sa mga crops natin na mga under 1 hectare, wala na pong premium doon kasi sagot na po kayo ng gobyerno. So, if meron po tayong other na mga kung gusto nyong makipag-ugnayan sa PCIC, meron po silang email, and sa Facebook po nila, that's PCIC Region 11 as of now. And then, and of course, if meron kayong concern, pwede kayong pumunta sa PCA Region 12, and of course, pwede din po sa ating mga Office of the Municipal Agriculturist, meron silang mga forms doon. Pero ma'am, if gusto nilang mag-text ng directly sa inyo and mag-email, ano po yung email? Okay, ang email address ni PCIC is PCICXI. Small letter siya ha, PCIC xi_coronadal@yahoo.com. Ulitin ko po, no, small letters, PCICXI_coronadal@yahoo.com. Ngayon naman, para sa mga kunyari may notice of loss tayo na ipapadala, pwede nating i-text si PCIC through this smart number namin, no, sa claims, 0963-5034-359. Smart yun. For Globe, 0967-2857-318. Ulitin ko po, sa Globe, 0967-2857-318. Doon po tayo pwedeng mag-text kung ipaalam natin na may damage na yung ating crop, coconut. Ang lang po, pwede siyang text muna para lang po mabit natin yung reglementary period in filing ng notice of loss. So, to follow po yung hard copy, of course, ng inyong notice. So, pag once nag-text kayo, ang PCIC personnel, kukontakin naman kayo kung ano ang next move. Paano siya natin mapadala yung hard copy. So, ganun po. Kung sa mga
PCIC forms, available po yan lahat sa ating Municipal Agriculture Office. May mga forms doon na nilagay si PCIC, and also for coconut farmers sa PCA. So, yun po, ma'am. Ayun. So, thank you so much, ma'am, sa inyong time na binigay sa amin this morning po. So, thank you po, Ma'am Grace, sa inyong pagpapaunlak ng time ninyo as resource speaker po sa PCIC. And hopefully naman marami tayong natulungan ng mga coconut farmers na at nakaisip silang magpa-insure talaga sa PCIC. Sayang po yung opportunity kasi po. So, thank you so much po, ma'am. Okay, maraming salamat. Of course, sa ATI for inviting PCIC at lalong-lalo na po sa ating mga cocoa farmers na nakikinig ngayong araw. Sana po hindi nyo makalimutan yung mga programa ng gobyerno para po sa inyo. So, God bless us all. Thank you so much, Ma'am Grace, sa pagpapa-unlock na inyong time sa ating episode 15. At dyan po nagtatapos ang ating masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan or School on the Air on Coconut Production for Region 12 Episode 15. Para po sa onting announcements, paki-like and follow sa aming social media accounts if hindi po kayo nakapag-like and follow na. On Facebook, we're Agricultural Training Institute Region 12, MPCA Region 12. On Instagram and Twitter, we're at ATI RTC 12. Ang schedule po ng ating SOA, huwag kalimutang tuwing Webes, 10 to 11 a.m. Maraming salamat din po sa ating mga School on the Air Provincial Coordinator, Sir Paul Benevic Berhes, and maraming salamat din po sa ating Municipal Coordinators and City Coordinators. Maraming salamat din sa ating Municipal maraming salamat din po sa ating mga supportive na city and municipal agriculturists ng Sarangani and Jensen na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Paalala rin po, pakisubmit din po ng mga School on the Air forms na meron pa po kayo, mga enrollment forms, registration forms, pre-test and quizzes natin, and of course sizes sa ating municipal coordinators. At dyan nagtatapos ang ating programa sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA SESO 3, ating Deputy Director Antonieta J. Arceo, aming ever-supportive ATI Region 12 Center Director Abdul Aidayaan, our PCA Region 12 OIC Regional Manager Emily Lorion, the PCA Sarangani Acting Division Chief Jerry Bronco, our Sarangani Provincial Governor and Provincial Agriculturist Agnes Eldu, our Jensen City Mayor Laurely Pacquiao, City Agriculturist Ma'am Merlinda Donasco, and our ATI CFIDP Region 12 Focal Person Engineer Trofilo Humawan. Para sa ating susunod na episode, magkakaroon tayo ng huling pagsusulit po dahil last episode na po natin, next episode, that's episode 16. And of course, magre-recap tayo sa lahat ng mga School on the Air episodes na ating napakinggan dito sa ating programa. Hindi lamang yan po, of course, pupanoorin natin sa ating episode 16 ng ating mga announcements para sa ating mass graduation ceremony. Nako, napaka-exciting! Kaya po hanggang sa muling episode ng ating School on the Air, ako po si Marnil Del Monte na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. At ibigit, huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka, masaganang niyugan patungo sa kakinhawaan. Niyugan,